Nung binababa siya sa hagdanan, sa aeroplano, tinanong ko, kaya mo? Kaya mo? Sabi ko, pupuntahan kita bukas kasi nag-commit sa akin ng ICC, eh, bibigay ko saan siya dadalhin, anong ospital, anong telepono, lahat ng pinangako binigay sa akin. Yung isa, walang ginawa, walang binigay, walang ginawa. Alam mo, ang masakit doon, nasa aeroplano kami. Ang dami nilang taga-ICC, nangangako silang, oh, we will give you the address, you will immediately be informed, or we will bring him. Wow, ni isa wala. Pinuntahan ko yung embassy ng Pilipinas. Wala rin silang impormasyon. Nung dumating kami, 1 degree. Ang suot kong jacket, ganito. Ganito. Ang daming Bilhan mo ano, ng no? jacket, diretso mo sa, bilhan mo na, lahat yan bilhan mo ng jacket. Hindi niya inisip na yun ang bubuli sa kanya, yun ang mga wala. Wala sa kanya yun. Alam mo, Seth, nag-apply kami ng visa. Sobrang nahirapan kami mag-apply ng visa. Siyempre, when you talk about visa, may mga supporting documents. Dapat pala magpa-kidnap na lang tayo para makapunta kagad tayo sa Europe. No? Hindi na tayo magbabayad ng application ng visa, tapos makakapunta pa tayo doon. Iyahatid pa tayo nang hindi tayo magbabayad ng eroplano. Di po ba? Tapos naging mindful din po si Presidente or si Tatay nang sabi niya, hindi ka na kasi may nag-aantay pa ata, may gagamit pa ng eroplano. Hindi niya alam yung eroplano yun is FYI para sa mga kababayan natin. Hindi po to eroplano hindi po to eroplano ng mga namamasyal or mga gusto makarating sa hig. Private plane po ito. Kung kanino ito, hindi natin alam. Baka mamaya, mas alam niyo kaysa sa akin. Di po ba? Kaya wag tayo magbulag-bulagan sa katotohanan at maging bingi sa mga naririnig natin. Totoo man o hindi, i-balance nyo. Or tingnan ninyo kung ano yung totoo. At kung hindi nyo makuha yung totoo, wala pong bayad magtanong. Nung binababa siya sa hagdanan, sa aeroplano, tinanong ko, kaya mo? Kaya mo? Sabi ko, pupuntahan kita bukas kasi nag-commit sa akin ng ICC, eh, bibigay ko saan siya dadalhin, anong ospital, anong telepono, lahat ng pinangako binigay sa akin. Yung isa, walang ginawa, walang binigay, walang ginawa. Parang, bahala ka na sa buhay nyo, maghanapan na lang kayo bukas. Which, yun na nga nangyari. Wala kaming ginawa buong araw kinabukasan, kundi hanapin siya. If I dagdag ko lang, kasi hindi wala ako doon, kinuwento lang ni E.S. Bingbong sa akin. So siguro siya na magsabi. But just to give context for us, to remind E.S. Bingbong what actually happened. Dumating sila Wednesday. The first hearing was set Friday. Kaya nung the whole day following, which is Thursday, as mentioned by E.S. Bingbong, they were promised about that they will be told about whereabouts of the former president. But apparently, they were not told. That's why the whole day of Thursday, naglibot sila kung saan pupunta. Pumunta sila sa detention, pumunta sila sa hospital, and perhaps si E.S. Bingbong can narrate further about what they did on Thursday. The following day, what we did the whole day was to look for him sa mga tulungan, sa mga ospital, pinasan namin, pinunta namin, wala kaming, lahat sinasabi wala siya. Nasabihan na lang kami, I was informed that around 8 in the evening, you can see him the following day, tomorrow, at 9 o'clock in the morning, and then at 2 o'clock, meron kayong hearing sa ICC, meron siyang hearing. So, imagine yung worry na hinaharap mo na may hearing bukas. Sino nga harap? No? May abogado siya. Asan yung abogado? Unfortunately, hindi available yung abogado. But following day, I went to see him sa kulungan. Hindi ko mix ang feeling ko, hindi ko alam kung papakita ako ng lungkot o yung usual namin na pag nagkikita, kunyari nakasimangot, pero maya ng konti, tatawa na lang bigla yan na kung ano-ano na sasabihin. Pagpasok ko sa kanya,
O, kumusta ka na? Ako pa kinumusta. Sabi ko, mabuti ikaw, kumusta ka na? Okay lang. Kumain ka na. Ayaw ko ng pagkain mo. Hindi ko makain to. Sabi ko sa kanya, may tatanungin lang ako 3 bagay sa'yo. Nabigyan ka ba ng bagong waran? Wala. Nag-serve ba ng bagong complaint sa'yo? Wala. May pinirmahan ka dito mula nung dumating ka? Wala. Sige, pwede na tayo mag-usap. Kumain ka muna. And then, tumutulo yung sipon niya. May panyo ka ba? Ano meron? Ako kasi, minsan dala kong panyo eh. Nung umalis ako, nung sumakay ako ng aeroplano, napadalahan ako ng 4 na panyo. Gamitin mo lahat ng panyo ko. Sa iyo na lahat ito, mag-kinis to. Pwede sa akin na lang muna to. Oo, sis, gamitin mo. Then, kumain ka muna. Ayaw ko ng pagkain mo, ayaw ko ng cheese. Walang lasa lahat eh. Anong kinain mo mula nung dumating ka? Wala. Pwede ba inumin mo itong gatas? May gatas na gano'ng kalaki. Non-fat milk. Inubos niya. Sabi niya, masarap pala ito. Sabi ko, ubusin mo yan. Kailangan mo na kailangan mo ng pampalakas. Namimiss ko yung daing, bunggo. So yung mga basic foods na kanin ang hinahanap niya. So, sige lang, maghanap tayo ng paraan na mabibigyan na yan. So, ang una kong tanong sa kanya, Mayor, ito ba ang pinakamabigat mo na crisis sa buhay mo? Ganyan niya yung kamay niya sa akin. Tingnan mo yung kamay ko. Yung kamay niya puro ano, ang daming buhit. Puro buhit lahat, wala kang mangilos. Sabi niya, Bong, ako lahat ng problema na daanan ko. Okay ako. Pero ito pinakamahirap. Sinabi ko sa kanya, hindi. COVID ang pinakamahirap. Baliwala ito sa COVID. Hindi mo alam kung anong COVID, hindi mo alam ang kalaban mo, hindi mo alam ang gamot. Ilan ang tao mo mawawala. Penny, susugan ko lang. Nabanggit ni E.S. Medjotea pagdating nila dun sa The Hague, sinabi niya na wala silang kaalam-alam kung saan dadalhin si dating Pangulong Duterte. Hindi nila alam kung ano yung isang ospital, ano yung contact details. Tama po ba, E.S.? Oo. Ang pinangako sa akin na lahat. Opo. ibibigay lahat. Pero Ibibigay lahat. walang binigay. Bakit ho ito importante? Dahil sa ilalim ng ating saligang batas, yung ginawa kay Presidente ay violation yon ng kanyang karapatang pantao, no? Clear Because violation. he was held incommunicado. He was held incommunicado. Ano ho ba ang meaning nito sa ating saligang batas? Sabi dito, incommunicado, holding a person incommunicado is denying them access to family, counsel, or the outside world during detention, which is in violation of our Constitution. Yan ho ang pinapakita sa atin, itong dinadaanan ng ating dating Pangulo. Binubuklat niya ang inyong mga mata sa karapatan ng isang Pilipino na dapat manaig ang ating saligang batas sa ating pagkatao. Sa isang simpleng detalye, nasaan siya nung nandun siya sa The Hague. Pinangako, walang ibinigay, hindi itinupad, saan siya mahahanap. That is, to me, personally, is holding a person incommunicado. Alam mo, ang masakit doon, nasa aeroplano kami. Ang dami nilang taga-ICC. Nangangako silang, oh, we will give you the address, you will immediately be informed, or we will bring him. Wow, ni isa wala. Pinuntahan ko yung embassy ng Pilipinas. Wala rin silang impormasyon. Taga mo na lang yung kwento, yes. Ano nangyari sa iyo habang naghahanap ka? Kasi may nagkwento sa akin, marami nagkwento sa akin.
And Sa then, mga Pilipino, ano nangyari sa'yo? ako pagdating ko pa lang na airport, kumulaps na ako eh. And then, ano ba yun? Nung right before the hearing, I collapsed. Ano ako marano. Tapos na ako yun. PRRD ang concern na maniniwala ba kayo? Isang kasama namin sa aeroplano. Sabi niya, sir, asawa ko sir, nasa telepono. Yun ang huli ha. O ano, minumura ko hanggang ngayon. Pagdating namin sa Hague, sir, ang asawa ko hindi pa ako tinipigilan. Mali daw ito ginagawa ko. Yan ang sinasabi. Mali daw itong ginagawa ko. Sabi ko, hindi. Trabaho lang niya yun. Trabaho mo yan. Nakakalungkot kasi yun nangyari po sa atin pong dating Pangulo sa FPRRD. Sa totoo lang, huwag tayo, di ba kidnapping yun? Malinaw na kidnapping yun. So, kapag once na nagplano ka ng parang pagkuha sa isang tao, tapos hindi mo nilagay sa tamang proseso, marami kang violation na ginawa. Ano ba ang gusto nila talaga mangyari? Ba't nila ginagawa to? Tapos may mga sinasabing may mga taong sasalubong, bibigyan sila ng mga abogado, bla bla bla, from ICC. Sa totoo lang yung pagdakip pa lang nila kay dating Pangulong PRRD sa atin pong bansa is hindi na po magiging maganda yung kasunod nun. Dahil kung pwede lang patayin siya sa spot mismo kung kailan siya nakuha. Yun po talaga yung parang nakikita nating plano eh. Walang magandang plano dito. Dahil hindi matatapos ng tama ang isang bagay na hindi tama ang pasimula. Yung palang violation nila sa karapatan ni PRRD, doon palang maling-mali na. Harassment, tapos may na masyadong nagpabibo, nagpa-Jollibee, nagpa-bida-bida. May dadagdag pa ako. Sige pa. Hindi pa sila tapos ha. Pumunta lang kami anim sa Hague Opo. para to observe the proceedings. Kung ano-ano na pinagsasabi. Dito kami dapat doon, may violation kami. Pati kayong right to counsel, binabiolate nila sa bayan natin. Napaka-basic right. Yung nagpuprotekta ng human rights ang nagbabiolate na yun.